Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang namumuno ng Israel. Tayo pong lahat. Ang kanyang pinagmulahan ay buhat noong unang panahon pa. Tayo po lahat ay tumayo para sa awit ng pagsamba. Gloria in the excelsis Deo. Makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan. Marami pong salamat, Panginoon, sa bawat biyaya na inyong pinagkaloob sa amin, sa bawat lakas na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Ngayon pong gabing ito, Panginoon, ikaw po magbigay sa amin ng knowledge at wisdom sa anumang aral na aming matutunghayan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming pinupuri at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ay may-ari ng lahat. Alip siya ay nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman, tayo noon ay nasa ilalim ng mga tuntuning umiira sa sanlibutan ito hanggang sa tayo dumating sa hustong gulang. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon,
Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Upang palayain mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon, tayo may tuturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Tayo pong lahat, ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Tinatawagan ko po ang mga Kinder A class.
Magandang gabi po sa ating lahat. Hinihiling ko po na tumayo po ang lahat para po sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ito po ay makikita sa Juan, Kabanata 9, versikulos 6 hanggang 7. At ito po ang sinasabi. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganoon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na ang salita ng Diyos. To my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Isang pinagpapalang gabi po sa ating lahat. Good evening, everyone. Ngayong gabi po ay sinisimulan natin ang paghahanda sa pagdiriwang ng Kapaskuhan sa pamagitan ng Ngayong gabi po ay sinisimulan natin ang pagdiriwang ng ating pong tinatawag na Simbang Gabi. At kagalakan natin na kasama natin ang mga learners ng Kinder A at Kinder B together with their parents. Thank you for coming po at salamat sa mga presentations po ng inyo pong mga anak. Hindi na po natin patagalin. Ang mensahe ng buhay ay dadalhin sa atin sa pamagitan po ng ating nanay, si Nanay Evangelintan. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago po ako magsimula, nais ko pong mag-alay ng isang awit. The world will sing their love song of love so sad and blue. My love is Christ who gave His life, but my first love is real love so true. My first love, my sweet love, my true love is Jesus. No other love can take my heart from Him. My Savior, my healer, my lover is Jesus. Oh, I love my first love, who saved me from sin. My love has never cheated. He's true and true can be. I live in sin to live in vain, but my first love forgave me the same. My first love, my sweet love, my true love is Jesus. No other love can take my heart from Him. My Savior, my healer, my lover is Jesus. Oh,
love, who saved me from sin. Ulitin ko po ang ating pong ngayong gabi. Presensya ni Kristo, pag-asa ng Pasko sa bumabangon na mundo. Ang tema po natin ay presensya ng pangako, promise. Ang ating pong pagbabatayan ay matatagpuan po sa Isaias chapter 9, verse 6 to verse 7. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki na siya ay kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Verse 7, malawak na kapangyarihan, ang kapuspusang kapayapaan, ipagkaloob sa trono ni David na kanyang paghahari upang matatag ito at panatilihin sa katarungan, katwiran, ngayon at magpakailanman. Isagawa na may kapangyarihan si Yahweh. Pagpalain nawa tayo ng pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin sandali. Pinupuri at pinapasalamatan ka po namin, Panginoon, Diyos, sa gabing ito, sa paggunita sa isang pangako ng isang sanggol na lalaki, Diyos na makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa gabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin upang kami ay makarating sa iyong bahay-sambahan. Salamat po, Jesus, sa presensya, panahon, oras ng mga magulang at mga estudyante ng Aldersgate Learning Center, Grade 1, A at saka B. Sa lahat po ng mga mananampalataya, ikaw, Jesus, ang presensya sa nalalapit na araw ng Pasko. Ilang tulog na lang po, bukas ang aming kaisipan upang maintindihan namin ang banal mong salita na aming pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Amen. God is good all the time. Handa na po tayong bumangon na may kalakasan at magandang puso at magpasalamat sa Diyos. Ay isang katanungan lang po naman yun. Sa lahat ng bagay na mayroon tayo, we are thankful for everything we have. Sa panahon ng pandemic, mga iba't ibang krisis, mga iba't ibang pagsubok sa buhay, kahirapan, walang mga trabaho, at iba't ibang kalamidad na dumating at napalipas natin ang mga pagsubok na yan sa tulong at presensya ni Kristo. Tumatanaw tayo sa araw ng bukas, may kalakasan, kagalakan, kaligayahan, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki sa sanglibutan upang tayo ay bumangon sa mundo. Pinaalaala lagi sa atin ng banal na kasulatan, ipinahayag upang maihanda natin ang ating buhay patungo sa pagkilala sa ating pagkakasala at magsisi sa ating mga kamalian sa biyaya ng Panginoon na ating tagapagligtas. Ang una po ay presensya ng kapangyarihan. Noong unang panahon, naniniwala ang mga tao, kung ikaw ay mayaman, ikaw ang pinakamalakas, makapangyarihan. Walang kinakatakutan. Pero sa ating banal na kasulatan, ang ilalagay lang sa iisa ang kapangyarihan ng Diyos na tagapagligtas.
Kaya magagawa niyang tuparin ang kanyang pangako na baguhin ang kalagayan ng mundo, gaya ng sinabi sa banal na kasulatan. Imposible ang lahat ng mga bagay. Ang anak ng Diyos na si Jesus ay nagpagaling ng mga sakit. Dahil dito ay gusto iyong tulad ng kanyang ginawa ng kanyang ama. Gustong tulungan ni Jesus ang mga nangangailangan, those who are in need. Kaya nakakasiguro tayo, gusto ng Diyos na si Jesus na tulungan tayong magkaroon ng magandang kinabukasan at maligaya. Sa pangalawa po ay presensya ng kapayapaan. Bansa sa bansa, gera, sa iba't ibang mga tanawin na ating nababalitaan. Matutulungan tayo ng anumang paggunita sa ating Panginoon. Magkaroon ng mabuting relasyon sa pamagitan ng panalangin. Magbasa ng mga Bible upang tayo ay lumago sa ating buhay espiritual. Ang pangatlo po ay presensya ng katarungan sa ating mga Pilipino. Sariling bansa, nakaranas tayo ng hindi makatarungan. Ang Panginoong Diyos ay may pangako, pantay-pantay ang karapatan ng Diyos na siyang magdadala at magbibigay ng katarungan. Kung minsan tayo pa ang nagdudulot ng kahirapan sa ating kapwa. May kasabihan na yung mental crabability. Yung crabability natin, kung minsan ay umaasiso na yung ating kapwa, pilit pa natin na ibinababa. Handa na ba tayong maniwala na babaguhin ang kalagayan ng mundo ni Lord? Handa na ba tayong maniwala na babaguhin ang kalagayan ng mundo ni Lord? Sa aking pagtatapos, reminders, paalalang bigyan pansin ang katotohanan ng dakilang presensya ng ating Panginoon na may dalang kapangyarihan, kapayapaan, at katarungan. Presensya sa isang pag-ibig, kaloob ni Kristo. Nais ko pong uling basahin ang ating pinagbatayan na sa Bible, sa Isaiah chapter 9, verse 6. Sapagkat ipinanganak ng isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ay kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos hanggang sa Ama. Prinsipe at Pangulo ng Kapayapaan. Sinubok ng marami na magkaroon ng kapayapaan. Subalit, nabigo ito, hindi natagpuan sa salapi. Sa pag-ibig sa mataas na posisyon o tungkulin, or maging samahan sa sambayanan. Subalit, nasa gitna ng kaguluhan o kahirapan, maaring magkaroon ng kapayapaan kung makikilala at tanggapin natin ang Panginoon bilang isang tagapagligtas. Sapagkat ang mundo na walang Kristo, ang mga tao ay walang kapayapaan. Ngunit pinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa mga bumabangon sa mundo. Ito ang pinakamataas na simbolo ng dakilang pag-ibig na handog ng Diyos sa atin na makasalanan. Ang pagdating ni Jesus, dala ng kapayapaan, si Kristo, tuloy para sa pagkakasundo ng tao sa mundo. Magandang relationship ang ating dapat na gawin hanggang sa kamatayan sa krus.
John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang bugtong na anak upang sumampalataya sa Kanya at hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Salamat po. Tinatawagan ko po ang mga Kinder B para sa kanyang awit at sayaw. Kinder B. Search the whole world over for a love that is forever. In His great love I find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. Tayo po ay dumako sa paghahandog. Ayon po sa pangalawang Korinto, versikulo 7 hanggang 8. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang,
sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pagsaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. And we purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama, tanggapin niyo po ang aming pong paghahandog. Pagpapasalamat, pagkilala sa lahat ng mga biyaya na ipinagkakalob mo. Tunay nga na ikaw ang Diyos na unang nagkaloob, maging ang iyong bugtong na anak, ipinagkaloob mo po sa amin. Kalugdan niyo po kami sa pamagitan ng aming paghahandog at ibalik niyo po ng masagana sa iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang kanilang pinagkakakitaan, ang kanilang trabaho, ang kanilang negosyo. Alam po namin na pagpapalain niyo po sila. And through these offerings, I declare financial breakthrough. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Tayo po lahat, awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Silent
Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat. At sa pagbubukas namin ng simbang gabi, inaalaala namin ang unang Pasko, kung saan ang iyong bugtong na anak ay nagkatabang tao, pinanganak sa isang sabsaban, nabuhay para sa amin at namatay sa krus upang tubusin ang aming mga pagkakasala. Inaalaala po namin ngayon ang dakilang pag-ibig. At sa pagdiriwang namin ng Pasko ng taong 2023, ito po sanang tunay na dahilan ng iyong pagliligtas, ng iyong pagmamahal sa amin, ang siya pong maging daan ng aming pong pagdiriwang. Pero dalangin din namin na maranasan namin ang iyong mga biyaya, magkaroon ng masaganang pagkain ng hapag ng bawat pamilya. Maranasan ang kadakilaan mo at maging blessing po kami sa maraming tao. Salamat po sa presence ng Kinder A and B learners. Salamat po sa kanilang mga talento na inialay sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo po sila sa kanilang pag-aaral. Give them wisdom. Patuloy na maranasan nila ang iyong pag-iingat. We speak good health. Pagpalain niyo rin po ang bawat pamilyang kanilang kinabibilangan. And as a whole, we are praying for the CLC family, learners and their parents, faculty and staff, and the Board of Trustees. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po kami ngayon. Salamat sa iyong anak na ginamit, si Nanay Banji, sa mensahe na amin pong pinagbulay-bulayan ngayon. Dalangin ko po mga personal prayers ng bawat isa. Tunay nga po na maranasan nila ang iyo pong biyaya. Sa lahat po ng may mga karamdaman, dalangin ko po ang kapangyarihan mo nagpapagaling. You are our Jehovah Rapha. And by the power of your stripes on the cross, I declare healing in the name of Jesus. Maranasan namin, Panginoon, kaakibat ng iyong kapanganakan ang lahat ng biyaya na mapasa amin. Lahat ng may mga karamdaman at panghihina, dalangin namin ang iyo pong pagpapagaling. Dalangin namin ang mabilis na recovery ni Sister Leah Bungabong. Salamat po sa iyo pong biyaya sa kanya. Dalangin din namin, Panginoon, ang safe flight and travel ni Brother Dave Pirarisa. Tomorrow, 5:45 in the morning. Ingatan niyo po siya. We ask your traveling mercies for him, God. As well as yung pag-travel nila going to Manila tonight. At sa lahat, Panginoon, ng nagta-travel, we are praying for them, Lord. Salamat po ng marami. Likewise, dalangin namin, Panginoon, today is the first heavenly birthday of Tatay Arturo Dumaging. Pagpalain niyo po ang kanyang pamilya, ang buong Dumaging family sa kanila pong pag-aalaala sa kaarawan ni Tatay, Panginoon. Ganoon din po, we are praying for the death anniversary of Brother Artemio Nabalta sa araw ding ito. I am praying, God, for the silent prayers of my brothers and sisters. At alam ko po na mayroong isang Diyos na sa aming mga panalangin ay tutugon. Nakikita niyo po ang aming mga puso. Alam ko po na pagpapalain niyo po ang lahat ng mga ito. Salamat po ng marami. Ang lahat ng ito ay panalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig na hindi kumukupas. Pag-ibig para sa lahat. Sumaatin ang lahat ng kanyang pangako at maranasan natin ang masaganang biyaya at pagpapala. Hindi lamang ngayon Pasko, kundi sa lahat ng pagkakataon. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
give clap offering to God. Hallelujah. Maraming salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. Humayo tayo na taglay ang pag-ibig ng Diyos. And tayo po ay maging blessing sa iba. God bless us more. Thank you. Good evening po sa ating lahat. Yan. Salamat po sa mga parents ng kinder learners. Thank you po. Meron po tayong pagkain sa likod. Yan. Sponsor po ng Navalta Eustaquio Piga Balion Tan Family. Meron po doon mga food. Tapos maiwan po yung mga kabataan. Yung mga kabataan dito, mga bago at luma. Punta po kayo dito sa side na ito. At imimit po tayo ni Pastor. Yan, salamat din po sa nag-offer ng bulaklak. Yan. Sige po, dito po sa side, unahin po natin yung mga kinder. Yan po. Pila na po kayo dito sa side na ito. Meron po tayong mga food. Yung mga kabataan po, yung mga bago, dito po kayo sa side na dito. Yan, yung mga lahat po ng mga kabataan. Bukas po, ang ating mga grade 1 and grade 2 ay kasama natin sa ating pananambahan. Yan po, lahat po ng mga kabataan punta po dito sa side na ito. Yan, Kuya Justin, paki-ano yung mga kabataan na Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Yan, dito po tayo mga